Nanindigan ng prosekusyon na final and executory na ang notices of disallowance ng COA kaugnay ng kinukusyong confidential funds ng BICE. Sagot yan ng House panel sa posisyon ng defense team sa natalakay sa trial kahapon sa kakaibang pangalan na tumanggap ng pondo. Nakatutok si Earl Tobias. Andilim, Patiting at Alejandro Piquit. Ilan lang yan sa kaduda-dudang pangalang nakapirma at tumanggap ng confidential funds na naging sentro pa ng tawanan sa Senate Impeachment Court. Dati nang tinawag ng mga miyembro ng prosekusyon na bogus ang mga pangalan dahil wala naman silang record sa Philippine Statistics Authority. Ang tanong ngayon kung imbento ba ang mga pangalang yan? Yung makakasagot niyan, yung depensa. Pero isang bagay, no? Kung alias po yung pangalan, iba't may pirma. Ano ibig sabihin nun? Yung pirma ba alias din? Pero kung alias man ang mga pangalang yan at talagang nagastos ang pera, tanong ng prosekusyon, nasaan ang mga supporting document? Mary Grace Piato supposedly binigyan ng reward in the form of medicines worth 70,000 pesos. Malino kagad ang problema, kung medicine pala ang binigay sa kanya, nasa ng official receipt. Tinindigan ng Commission on Audit ang Notice of Disallowance at obligado si VP Sara na isauli ang milyon-milyong confidential funds na hindi napatunayan kung saan ginamit. Burden na po, cargo na po nila, na patunayan na hindi personal yung pinagamitan ng pera niyan. Idiniin naman ng VP Defense Camp na hindi pa final at pwedeng iapila sa Korte Suprema ang Notice of Disallowance. Pero sagot ng prosekusyon, final and executory na ang utos ng COA. Ibig sabihin, kung hindi po mag-i-issue ng TRO yung Supreme Court, tapos na po yung boxing. Sa impeachment court na rin nila dapat mangyari ang paliwanagan dahil ibinasura naman na ng Korte Suprema ang mga petisyon para ipahinto ang trial ng Vice Presidente. Sinubukan nila napigilan ng pagtakbo ng proseso sa Supreme Court. So nasa Senado na ang kaso. Dito na ho sila sumagot ngayon. Ang mga malapit na disbursement officer naman ng BICE na sina Gina Acosta at Edward Fajarda ang isasalang ng prosekusyon sa susunod na linggo. Bawal magsinungaling Bawal magsinungaling because they are under oath. Sana maging consistent sila sa kanilang mga naging kwento na. Sabi pa ni Luistro, kung tatagal lang ang trial sa kakakwestiyon ng depensa sa mga ipepresenta nilang dokumento, willing ang prosecution team na ang parehong markadong dokumento ng depensa ang gamitin para sa kanilang pagtatanong. Earl Tobias, IBC News.